Good day, sir. So, today I will discuss the common shape stresses. Number one is hugging. Ang hugging is occurs when the shape center experiences upward buoyant force due to being supported by subjective to downward forces from the weight of the shape. So, ang gikuan is ang weight sa stern ug ang weight sa bow is bugat nya, sa center is wala mo nang ang shapes murag ang nails sa shapes murag mag-bend sida upward nya, kay murag wala may kabugaton sa tunga mong, that's why murag nag collapse or bend ang center nya. Sa number 2 sa sagging happen when the bow and stern are supported by the wave crest while the center of the shapes in a wave trough causing downward forces in the center. So and sagging is mo na siya ang nasa gitna ng barko na nasa pagitan ng dalawang alon or trough. Ang sapota ay nasa dulo. Ang gitna ay lumulundo pababa na ilalim ng pagtapak ng at ang deck ay na pipipit. So ang gimin ato is ang tanong. So ang gimin nato is ang kabugaton daw ang weight sa ka sheet is nara sa tunga nya. Ang sa bawan sa center is murag dili enough para mapantay ang weight sa tunga o sa center. That's why na murag na fiko siya ba na bend downward kay sa sobra kabugaton sa tunga. That's why. So number 3, shear forces occurs when adjacent sections of the shapes experience unequal vertical forces, especially near the midship area or where weight distribution changes abruptly. So ang kuan ni is hindi pantay na vertical forces sa magkabilang parte ng barko. So murag dili pantay ang mga kabugaton sa barko sa pikas to pikas ba nya. Mo ni siya ang nagdudulot ni ng pagkapunit or sliding effect sa mga dugtungan ng bulkheads. So ay murag dili man siya pantay sa pikas to pikas murag ang cause ani kanang kasagaran mahitabo is kanang na sliding effects kanang mga slides ng mga cargo ba, mga karga. Number 4, the torsional stress generated when the shapes is subjected to twisting forces, often due to uneven wave action on the port and starboard sides. So mo ni ang effect ani is led to twisting. So murag mag-twist siya kay ang tungod sa wave kanang tungod sa bawod ba. Madalas ito nangyari sa mga container ships dahil malalaki ang bukana ng kanilang deck. 5 is punting, alternating inward and outward movement of the ship, all placed near to the bow stern due to changes in water pressure of the ship's pitches on encounter waves. So ang punting is mo ni ang pabago-bagong pressure ng tubig sa harap at sa likod habang sumasagasa ang alon. Tungod sa kakuan sa bawod or waves, murag sa tawag na ang waves ba kanang pressure sa tubig murag mag otro yan na. Yeah, mo ni ang resulta ani mo ni ang paggalaw sa mga bakal sa gilid na parang humihiga kanang
muna kita nga billows movement kanang murag mo obos ba or mo takilid ana. So 6, funding or slamming. The repetitive of the forceful impact of the bow or flat bottom section of the hull against waves when the ship moves at a high speed or in rough seas. So funding, mo ni siya ang pag-angat kanang pag-isa sa barko kanang sa una nga barko ba sa unahan sa tungod sa tungod sa waves kanang kusog nga paghampas sa tubig ba unya tungod sa kakusog sa paghampas sa tubig nagdudulot ng matinding shock at pinsala sa ilalim ng bahagi sa unahan ng barko ay tungod sa kakusgon sa pressure sa paghapak sa tubig sa ships o sa unahan nga part sa barko murag mo uyog bitaw kanang murag mo uyog ba kanang murag mo kuan sa sulod murag na mo uyog. So in number 7 is rocking. Side to side distortion of the ship structure caused by rolling in heavy seas. So 7 mo yung pagwang or pagtakilid sa barko kanang murag mo takilid na ang barko ba pa laing side tungod sa kusog po sa alon tungod sa kusog sa alon pagtambi sinusubukan itong baguhin ang hugis ng mga kanto ng barko mula sa pagiging square. Murag tungod sa murag ang barko daw ihampason sa kusog kaayo nga pressure sa tubig murag mautro ang iyang kuan ba iyang hugis or shapes. So we're moving on to measure to counteract shape stresses. So nadere number 1 structural design features. Nadere ang longitudinal strength, transverse strength, double bottom construction and reinforced bow and stern areas. Number 2 loading and ballasting practice. Nadere ang proper cargo distortion, evenly distributed cargo weight to avoid para makaiwas sa excessive shear forces or uneven loading. So ballast management. Ang ballast management is nag-adjust na siya sa ballast para ma-maintain ang keel and maka-reduce sa stress sa concentration, especially anang mag-uploading ba or rough weather nya avoid overloading. Adhere to the load landmarks to ensure the ships are not overloaded. Ang kanan is avoid overloading is para kanang murag atong ensure ba atong make sure na dili siya ma-overload para dapat natong i-minimize ang structural strain. So 3 operational measures. Speed adjustment. Speed adjustment is mag-reduce the degree of rough seas to minimize pounding and slamming process. So reduce ko na og sa kusgon para makaiwas ta sa mga slam effects ba, slamming forces. Course alteration. Change course to avoid hitting waves heads on, reducing tensional or slamming stresses. So ang gimina na is avoid mag-avoid ko ta dili ta change course ko no para makaiwas sa mga waves na mo sa tong ships or aron pud sad maka-reduce ba or maka-reduce tas mga kuan nga high winds condition. Monitoring and maintenance. Stress monitoring systems. Modern ships equip stress monitoring system to provide real-time data on hull stresses, allowing timely correction. Regular inspections. Frequent inspections
related areas like keel, bulkheads, and framing to help identify and address structural issues early. Maintenance of structural integrity. So, repair cracks, corrosion, or deformation in hull plating and frames promptly. 5. Use of bulkheads. Magamit sa mga bulkheads. Waterlogged bulkheads. Ang waterlogged bulkhead is na limit spread of flooding and enhance transverse strength. So, murag sila nagpa-prevent or or ng spread sa pagbaha ba or conclusion bulkheads mo ni siya ang nagprotect sa ships na to para iwas sa damage sa iwas damage para ng heads on impacts. Number 6, dynamic stability management. Na din yung anti-roll system. Use stabilizer fins or gyroscopes stabilizer to reduce rolling on. Ang gimina niya is gamit ng tagkuhan parang kanang stabilizer fins para mabuwas-buwasan ang paggulong or pag-rolling sa ships. Or trim optimization, maintain an optical trim to distribute stresses evenly across the hull. In summary, when the ocean provides the external pressures, many stresses like hugging or torsion are actually within our controls through smart cargo planning. By monitoring our stresses, gauges, and adjusting speed in rough weather, we ensure the structural life of the vessel remains intact. And thank you, sir. That's my video reporting for today's video.